Hello mga kabeks! It's another day, it's another cooking vlog. And welcome to my kusina! And today is, magluluto po tayo ng panibagong lutong gulay. Yes, marami na tayong nalutong gulay sa ating vlogs. Nagluto na po tayo dyan ng ginisang ampalaya, ginisang toge, torteng talong, munggo. At ngayon, magluluto tayo ng pak na pak, bet na bet ng mga Pilipino, kundi ang pakbet. Di ba nung bata tayo, ayaw natin kumain ng gulay, pero habang tumatanda tayo, syempre dapat maging health conscious tayo. At ang unang pinapayo sa atin ng mga doktor ay kumain ng gulay at prutas. O di ba? Hindi puro mga karne ng baboy, karne ng baka, at kung ano-ano pag ang kakainin natin. Kailangan kumain din tayo ng gulay kasi marami ang ibibigay na sustansya sa ating katawan ng gulay. Kaya ano pang gagawin natin kundi magluluto tayo at samahan niyo ako sa pagluluto ng pakbet. Tara! Narito ang mga sangkap sa ating lulutuing pakbet. Siyempre, una-una dyan ating panggisa ang bawang at sibuyas. Lalagyan din po natin ng kamatis. At siyempre, lalagyan din natin ng bagoong alamang, pampalasa ng ating lulutuin. At panahog na baboy. Pinahiwa ko na pala yan doon sa nagbebenta ng baboy and then hugasan ko na rin po yan. At syempre, mga gulay. Mixed vegetable na gagamitin natin sa ating pakbet. Nandiyan po may kalabasa, talong, sitaw, at okra. Yan po lahat ang mga ingredients na ating lulutuing pakbet. Syempre, ang unang gagawin natin is ipiprepare na natin ang mga ingredients. Ihiwain natin ang bawang ng maliliit. Dahil isunod na natin ang sibuyas. Kung anong hiwa natin sa bawang, ganun din pong hiwa natin sa sibuyas. Isusunod na natin ang kamatis. Then yung mixed vegetable, tatanggalin natin sa plastic. And then hugasan na po natin yan. After natin mahugasan yung mga gulay is, magsasalang na po tayo ng kawali sa kalan. And then ilalagay na po natin yung baboy, pakuluan po natin at lalagyan po ng asin. Pagkatapos ay tatakpan natin para madaling kumulo at madaling lumambot ang baboy. And let it simmer for 10 to 15 minutes. After ng 10 minuto ay check natin kung okay na yung baboy. Check natin kung malabot na o matigas pa. Ayan, medyo okay na at hintayin na lang natin kumonti ang tubig hanggang sa matuyo. At huwag na natin tatakpan. Baka kasi pag tinakpan pa, magtutubig uli at magmo-moisturize. Ayan, medyo wala ng tubig. Ayan, pipirito po natin yung baboy at maglalabas po yan ng kanyang mantika. Pipirituin natin yan hanggang matusta. Nakatako. Kaya, ginawa kong panangga yung takip ng kawali. Masakit pag natalamsikan ng mantika. Ayan, luto na at medyo tostado na yung ating pinipiritong baboy. Itatabi muna natin sa gilid ng kawali. And then mag-start na po tayo mag-gisa. Dito rin po tayo magigisa. Yes, inuna natin yung bawang. Hintayin natin maluto at maging golden brown. Then sunod na natin ang sibuyas. Hintayin rin natin maluto at maging translucent ang kulay ng sibuyas. Then yung pinakauli ay ang kamatis. Yes, palalambutin muna natin ang balat ng kamatis bago natin durugin. Then pag malambot na yung kamatis is pwede na natin siyang durugin. Then pag durug na yung kamatis, pwede na tayo maglagay ng bagoong. And then ihalo na natin kasama nung piniritong baboy. At maya-maya pwede na natin ilagay ang mixed vegetable. Yes, nahugasan na po yan. At pag nailagay na lahat, pwede na natin haluin hanggang sa pinaka-ilalim para kumalat ang lasa ng ating ginisa at ma-absorb ng gulay. Then takpan po natin para madaling lumambot ang gulay and let it simmer for about 10 to 15 minutes again. After ng 10 minutes, is i-check natin kung okay na yung ating pinakukulo ang gulay. Medyo matigas pa yung sitaw at okra. Pero malambot na yung talong at kalabasa. I-check na rin natin yung lasa ng ating pakbet kung matapang ba o okay na. Ayan, medyo sakto na yung lasa na ating niluluto. Medyo konti na lang yung sabaw na ating pakbet kaya magdadagdag tayo ng tubig kasi medyo matigas pa yung mga gulay para hindi na rin maubos ang sabaw na ating pakbet. Then takpan uli para madaling lumambot ang sitaw at yung okra. And wait for another 10 minutes. Pagkalipas ng 10 minuto is i-check natin uli kung okay na yung sitaw at okra. Then naglagay tayo ng konti para tikman natin kung malambot na yung gulay.
Ayan, malambot na yung gulay at luto na. Okay na ang ating gulay, malambot na siya at ready for plating. At syempre, ayan, magpe-plating na tayo. Sinasali na natin sa lalagyan. O, di ba? Ayan, naisali na lahat. At eto na nga aking nilutong pakbet. O, di ba? Pak na pak, bet na bet. Gulay is healthy. Kailangan kumain din po tayo ng gulay para maging healthy tayo at para humaba na rin ang ating buhay. Makulay ang buhay pag may gulay. And that's all for today mga kabeks. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking nilutong dish today. At kung nagustuhan nyo, please like, share, and follow me para updated kayo sa mga susunod ko pang lulutuing pagkaing Pilipino. See you on my next luto. Bye! Happy viewing!